Maya paabak ko, kaya kayo man. Muli, kami po yung Conception Bible Baptist Church. At kaya po ulit kini king pamaning muna na ning kaya katamong Pastor Cyril Ganancial. Minsan po, kaya katamong be, hanggang makanano tamo ka busy, kailangan tayo talaga yung salita na ng Diyos. Kaya po, bahalang habak. At kaya po gani, para mamigay kayong inspirasyon magmula kayong salita na ng kaya katamong Diyos. Karang oras pong makanini, kailangan may sasanmetong tamo. Lalo na aluwaluwang baging malayari kaya katamong mundo. Mumuna na kita pong virus na kakalat. Kailangan misasan metong tamo po kayong pamaningat kaya katamong sarili. Misasan metong tamo kayong pamanalangin para kaya katamong bansa na alini ako manat yung virus ay ini. Misasan metong tamo dapat kayong pamanalangin kayong bawat metong. Kasi once na po may kalat siya ini, alwa mo ikatamo yung niapektuhan. Pati din kaya katamong loved ones, din kaya katamong kaluguran kayong biye, pwede lang niapektuhan. Pero hanggang makanyan po, maniwala tamo na once na idulog tayo kayong Diyos, hindi katamong hinaing, idulog tamo kayong Diyos, hindi katamong buri, at yung Diyos makiramdam niya lagi, at yung Diyos sasagot siya kayong panalangin. Kaya aking oras pong ini, muli, manyag kaya po kayong atensyon para makiramdam, at dulog tamo po kaya katamong Diyos kayong panalangin, kayong banguna na ng kaya katamong pastor. Awasan kaya po yung kaya katamong pastor para magsimula kayong panalangin. Ngayon nga ba kayo? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, may kontrola ng lahat ng langit at lupa. Kumikilala kami, O Panginoon, na kahit ano pang gagawin namin kung hindi niyo kakasihan at pangunahan, ay wala po kaming magagawa. Sa umagang ito muli aming dinudulog ang aming bayan, ang aming palengke, lahat ng mga tao na nandirito, nagtitinda man o namimili, ang mga unit, ang mga involved sa lahat ng activities dito sa palengke namin. Dalangin namin pagpalain po ninyo, protektahan. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang aming bansa, lalong-lalo na po Pangulo namin sa mga ginagawa nila upang maprotektahan at maalagaan ang mga sangkatauhan ng mga Pilipino sa bansa namin. Dinudulog namin na patuloy kang kumilos. Kayo naman ay may kontrola, O Diyos, ng sitwasyon ngayon. Marami ng lugar na kina-quarantine, but we believe that you are the God who controls even the viruses. I-reclaim namin, Panginoon, na lukupan niyo kami ng inyong presensya, pangunahan niyo po kami, upang ang aming mga hanap buhay at kabuhayan ay hindi maapektuhan. Kumikilala kami na kayo ang Diyos na kayang pumatda at kayo ang greatest healer namin. Inihiling namin, O Panginoon, na anuman ang may mga sitwasyong hindi positibo sa buhay ng bawat isa, inihiling namin na sa umagang ito kayo muli ang kumilos. Magtitiwala kami ng lubusan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming namamahala sa aming bayan, ang aming mayor, ang aming vice mayor, lahat ng sangguniang bayan, lahat po ng mga konsehales sa San Nicolas, lahat po ng aming mga namumuno, mga kapulisan. Hiniling po namin ang inyong pagpala uli na espiritual sa umagang ito, and even your protection and preservation sa physical naming pamumuhay. Kumikilala kami, O Diyos, na sa inyo lagi may pag-asa. Dahil kayo, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinudulog namin ang lahat ng mga kabuhayan ng bawat isa. Kiniklaim namin na bilang aming Diyos, hindi nyo kami pababayaan. You made a promise that you will never fail us nor forsake us.
So, O Diyos, through this prayer, I pray that heaven will be open, and your grace will be upon each and every one of us. Through your mercy, Lord, I pray that life will just go on with your preservation and with your protection. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo ang lahat sa araw na ito, at the best na pagpapala ay mula sa inyo. Kaya hinihiling namin ang lahat ng ito inyong gagawin. I-bless niyo po ang aming pagsishare ng inyong mga salita, at ikinalanan namin, Panginoon, na lahat ng pag-iingat sa araw na ito ay ipagpapasalamat namin sa inyo. Bless us now as we start the day. Thank you for the good night rest. Thank you, Lord, for the privilege of sharing your word freely to all. At Lord, ang mga nakikinig sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sila pong nakikinig ngayon, hinihiling po, Panginoon, ang grasya ninyo sa kanilang mga buhay sa araw na ito. Ito'y aking dalangin in Jesus' name. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nais po muna naming sabihin sa inyo na kung saan ang aming ginagawa po dito, lahat ay libre. Ang aming ipinapamigay po ng mga babasahin, lahat po yan ay libre. Maging po ang pagbabahagi namin ng salita ng Diyos, lahat po to ay libre. Dahil naniniwala kami na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya ng libre. Kaya dapat ibahagi din natin sa iba ng libre. Sa oras din po ito, nais muna namin pasalamatan ang ating mayor na walang iba kundi si Mayor Andy Lacson, ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Joey Baluyot, at 10 ng mga sangguniang bayan sa pagbibigay po ng pahintulot sa amin na gawin ang market preaching every day dito sa ating palengke. Maging po sa ating barangay kapitan, si Bienvenido Feliciano, 10 ng konsehales. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng permiso para gawin ito. Ngayon po, makakapaginig po tayo ng salita ng Panginoon mula sa Biblia sa pangunguna ng ating preacher na walang iba kundi si Preacher Scepter Ganancial. Tawagin po natin para magbasa ng salita ng Diyos. Muli ho, isang magandang umaga sa ating lahat. Tuloy lang ho kayo kung ano man po ang inyong mga ginagawa. Kung nagtitinda man ho kayo, kung kayo man ay namamasada, wala ho tayong problema dyan. Ang mahalaga ho ay bukas ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Para ho sa bawat isa na narito at nakakapakinig, ang ating hong salita na pag-aaralan at papakinggan sa umaga ito ay matatagpuan dito sa Proverbs chapter 16 and verse 3. O kung sa Tagalog pa ay sa Kawikaan, na kung saan sinasabi ng salita ng Panginoon, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Kung sa Tagalog man ang sabi niya, lukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Tunay nga ho na ang Panginoon ay napakabuti sa ating mga buhay. Bakit ho? Papakinggan ho natin mamaya at titignan ho natin kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, hiling ko muna magbibigay ng tanging bilang at pakinggan ho natin ang mensahe ng awitin. Alam nyo ho, awitin pa lang pagpapala na ho kung ating hong nanamnamin ang salita ng awitin.
Take all the pleasure your riches can buy, but what will it help when it's your time to die? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. The days pass so swiftly, the months come and go, the years melt away like a new falling snow. Spring turns to summer, then summer to fall. Autumn brings winter, and death comes to all. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one Amen. Pakinggan natin. Salamat po sa awiting yan. Bawat isa sa atin may isang buhay, binigyan ng Diyos ng chance, nasa sa atin. Ngayon, pakinggan natin ang ating preacher of the day, Preacher Scepter, at pakinggan niyo po ang pagpapaliwanag mula sa salita ng Diyos. Muli ho, magandang umaga sa ating lahat. Gaya ho ng sinabi ng awitin, iisa lamang ho ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng awitin, ihandog mo yan sa Panginoon. Bakit ho?
Ang buhay na kung saan ang Panginoon ang kumikilos at gumagawa, yan ang buhay na may bilang. Yan o is nasabi ng awitin. Alam nyo, yan din o ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Na kung saan sinasabi ng mga nasalita ng Diyos, ay ilukol mo sa Panginoon ang iyong magawa. Ihandog mo sa Panginoon ang iyong magawa, ang iyong magawang kamay. Ikaw man ay nagtitinda, handog mo yan sa Panginoon. Ikaw man ay namamasada, handog mo yan sa Panginoon. Ano man o ang magawa ng ating mga kamay, ano man ang mga ginagawa natin sa araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat oras na lumilipas, sa bawat segundo, ang sabi o ng salita ng Diyos, ilukol mo yan sa Panginoon. Bakit po kaya sinasabi ng salita ng Diyos na ang bawat gawa natin ay dapat hinahandog natin sa Kanya? Ang sabi ho sa mga katagang ito sa kasunod niya, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Mga minamahal, mga kababayan ko, kung nais natin na ang ating mga gawa ay maitatag, ito ay maging tama, ito ay maging maayos, ito ay maging panatag, dapat to ang Panginoon ang kumikilos diyan. Madalas gumagawa tayo, pag minsan mararamdaman natin, ulit-ulit na lang. O bakit parang wala lang. Pero alam nyo ho, pag ang bagay na yan, hinandog mo sa Panginoon, sabi yun ng kanyang mga salita, magiging makabuluhan yan. Alam nyo, ang buhay unat na to ay napaka komplikado kung titingnan ng karamihan. Pero alam nyo, sa harapan ng Diyos, napakasimple lang eh. Ang nais lang naman ng Panginoon, ang buhay natin ay ipagamit natin sa Kanya. Ngayon, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung lahat ng iyong mga gawa ay ihahandog mo sa Diyos, tutulungan ka niya upang mapabuti ito at mapaganda. Yun nga lang, paano kikilos ang Panginoon sa buhay na meron tayo? Paano natin maihahandog ng tama sa Panginoon ang buhay at ang mga gawa na meron tayo? Alam nyo, ang pinakaunang hakbang upang magawa natin ang tama yan ay dapat si Kristo papasukin mo muna sa iyong puso. Diyan o nagmumula lahat yan. Pag ang Panginoong Kristo ay nasa iyong puso na, lahat ng bagay na ilalapit mo sa Kanya, lahat o yan ay magiging makabuluhan. Ayon nga ho, dito sa mga kataga na matatagpuan sa Korinto. Sabi niyo dito sa Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pag si Kristo ay nasa iyong puso, pag si Kristo ay tinanggap mo sa iyong buhay, ang sabi niyo, lahat ng makaluma, lahat ng bagay na dati binabago. Lahat ng bagay na akala mo walang kabuluhan, ngayon mas magiging makabuluhan. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayon, mas lalo pang pagagandahin. Bakit to? Panginoon na ang nagiging sentro. Ngayon o, gayon din o sa atin, sa bawat isa sa atin. Alam nyo, walang pinipili ho ang salita ng Panginoon. Hindi mo pinag-uusapan dito kung bata ka, kung matanda ka. Hindi mo pinag-uusapan dito kung ang estado ng buhay mo ay napakataas o napakababa. Ang salita ng Panginoon ay libre ho para sa lahat. Ang mahalaga lamang ay tanggapin mo at pakinggan mo ito at papasukaya mo ang Panginoon ang kumilos sa iyong puso. At alam nyo, lahat, sabi ng salita ng Diyos, lahat, hindi uiilan, lahat ng iyong ginagawa, Panginoon ang magtatatag. Ngayon sa oras na to,
Kung nais natin na ang lahat ng gawang kamay natin ay maitatag, maging maayos, ang kaisipan natin ay maging panatag, ang ating mga puso ay maging mapayapa. Sundin ho natin ang salita ng Diyos. Tanggapin ho natin si Kristo sa ating mga puso. Hayaan ho natin siyang pumasok, hayaan ho natin siyang kumilos sa ating mga buhay. Kung yan ho ang nais ng bawat isa na naririto ngayong umaga, ano man ang iyong ginagawa, hindi nyo kailangan pumikit, ang kailangan nyo lang sumabay sa panalangin ito. Habang kayo ay gumagawa sa inyong kanya-kanyang mga lugar, sundan nyo lang ho mga bagay na aking sasabihin. Pero, tingnan ho natin at siguraduhin ho natin na ito ay nagmumula din sa ating mga puso. Kung yan ho ang nais ng bawat isa, mananalangin ho tayo at nilalapit ho natin sa Panginoon ang ating mga buhay ngayong umaga. Sabayan niyo ako sa panalangin. Panginoong Banal, maraming salamat ho. Dahil kayo ay tapat, kayo ay dakila sa aming mga buhay. Tunay nga ho, na kung wala kayo, wala rin ang kabuluhan ng aming mga buhay. Kaya sa oras ito, inilalapit po namin ang aming mga buhay sa inyong harapan. At Panginoon, pumasok po kayo sa aming mga puso. At nawa, Panginoon, lahat ng mga bagay, lahat ng mga nais, lahat ng hinahangad ng bawat isa, kayo ho ang siyang magtatag. Maraming salamat ho dahil kayo ay napakabuti sa aming mga buhay. Kayo nawa ang siyang may dakila at may taas sa oras na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal, ang salita ho ng Diyos ay hindi kabibiguin. Pangako man ng tao ay nabibigo, ang pangako ho ng Diyos ay hindi nabibigo. At kung tunay ho na tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso, sa ating mga isipan, alam nyo, lahat ng bagay may itatag ng Diyos. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Sa ating Panginoong Yesus, nanampalataya at pinapasok ang Panginoong Yesus sa kanilang mga puso. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo ay naging anak ng Diyos. Sa makatuwid, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. At balang araw, kung tayo man ay lalagutan ng hininga, sigurado ang ating kaligtasan na sa langit tutungo ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa sa inyo. At nawa po, baunin po ninyo sa inyong mga gawain ang salita ng Diyos sa buong araw na ito. At bago po namin tapusin ang aming pagbabahagi ng salita ng Diyos, nais din po namin sabihin sa inyo na nagbibigay po kami ng libreng panalangin kung kayo po ay may pinagdadaanan sa buhay. Nagbibigay po kami ng spiritual counseling kung nais niyo po na kung saan ay gulong-gulo ka sa buhay mo, kung meron kang mabigat na pinagdadaanan, kung meron kang karamdaman, kung meron kang problema sa pamilya, kung nais mo ng panalangin, huwag po kayong mag-aatubili. Ibibigay po namin ng mga numbers, pwede niyong tawagan o i-text. Kung nais niyo po na ipanalangin kayo sa inyong birthday, kung nais niyo po na ipadedicate kung ano man ang mga bagay na mayroon kayo, nag-host din po kami ng funeral service. Kung nais niyo po ang mga bagay na ito, ini-extend po ng aming simbahan ang paglilingkod na ito. Narito po ang mga numero na pwede ninyong tawagan o i-text. Para sa Sun, ang number po ay 0922 2701 0922 830
0916-719-2701. At para naman po sa Globe, 0916-712-8364. 0916-712-8364. I-text nyo lamang po or tawagan ang mga numbers na yan at kami po ay sasagot at lahat po ito inuulit namin ay libre. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at isa pong magandang umaga sa ating lahat. Okay? Manalangin po tayo for closing and then kami po ililipat doon sa kabila at dalhin ko po kayo sa panalangin ulit. Dakilang Diyos, salamat po na nakapagbahagi muli kami ng inyong mga salita na nagsasabi kung lahat ng bagay na aming gagawin, ihandog at ipagtiwala namin sa inyo. Kayo nangako na sa lahat ng aming mga endeavor sa buhay, ito po'y inyong papanagumpayin at patatagin. Dalangin ko ang bawat nagtitinda, patatagin nyo ang kanilang mga stand, ang kanilang place. I-bless nyo po ang lahat ng kanilang mga gawang kamay sa araw na ito. Hinihiling namin ng inyo pong paggabay at pagprotekta sa lahat ng mga drivers, tricycle drivers na nagta-travel papunta sa baryo, pabalik, papunta dito sa bayan at ang mga taga dito sa bayan. Hinihiling namin, O Diyos, na ang business today will just be as easy and as light as it should be. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain ninyo ang bawat pamumuhay ng bawat mga kasama namin at kababayan namin. Ang mga nagtatrabaho, ang mga nagbubuhat, ang mga nagbi-business, continually, Panginoon, gabayin ninyo ang kanilang mga buhay. Dalangin namin na lagi nilang iisipin na lahat ng kanilang ginagawa, ikaw ang boss. Hindi tao ang boss, kayo. At pag ito, anumang tagumpay mayroon, kami ihahandog namin sa inyo, laging matutuwa kayo sa buhay namin at ang biyayang flow, ang pagdaloy ng biyaya, inyo laging ipapagkaloob sa bawat isa sa amin. Ingatan ninyo ang aming physical na pamumuhay, ang pangangatawan. At Lord, dalangin namin whatever problems and situations, difficult man na naranasan ng iba, lagi po namin hinihiling na sila'y tumugon at tumilingon sa inyo dahil sa inyo, O Diyos, laging may pag-asa. Protektahan niyo kami sa lahat ng mga sakit, kahit na sa mga sakit na lumalaganap ngayon. I-save niyo kami at ingatan niyo ang lahat ng aming pamilya. Kine-claim namin na ito yung gagawin. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming mananakop at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po. Salamat po sa pagkakataon at alternate. Okay? Ngayon dito, bukas. Thank you, preacher. Let it be. Sige. Thank you po. Tuloy na kami. God bless you all. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po kami po ang Concepcion Bago Baptist Church na nagpapahatid muli sa inyo ng inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Nawa po ang inyong mga umaga ay maging maganda. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil nakatulog tayo ng mahimbing at tayo ay kanyang ginising. Tayo ay binigyan ng kalakasan para gawin ang ating mga responsibilidad, ang ating mga pagtatrabaho sa umagang ito. Kaya sa oras mo ito, kami ay maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos para po tayo ay lalong lumakas
at tumatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Bago po natin ito simulan, hinihiling po natin ang ating minamahal na pastor para pangunahan tayo sa ating opening prayer. Tawagin po natin ang ating pastor, Pastor Cyril Ganancial. Bayaan niyo munang ihandog natin ang lahat ng ating gagawin sa Panginoon sa araw nito. Through prayer, manalangin po tayo. Dakilang Diyos at Amang Banal, sa lahat po ng concern namin, aming idinudulog sa inyo. Totoo po na nagbibigay ng takot at nagbibigay po ng gulumihanan ang mga sitwasyon sa aming bansa, lalong-lalo na po ang pagkalat ng virus, Panginoon. At kumikilala pa rin kami na kayo ang Diyos na may proteksyon, kayo ang Diyos na may kontrola ng lahat ng bagay na hindi kaya naming hawakan at hindi namin kaya, Panginoon, protektahan ang aming mga sarili kung wala kayo. Kaya lahat ng taong nakikinig sa oras na ito, dinadulog ko po sa inyo. Ano man ang ginagawa, ang mga nagtitinda, ang mga namimili, ang lahat ng mga tricycle drivers, Panginoon, ang aming bayan, hinihiling namin, O Diyos, ang iyo pa ring biyaya at ang iyo pa ring grasya. Papagkaloob niyo sa aming lahat. Tulungan ninyo na ang buhay ngayong araw ay magiging light and easy because kayo ang Diyos na siyang kumikilos higit sa magagawa natin. Kasihan ninyo ang lahat ng aming trabaho, kasihan ninyo ang lahat ng ginagawa ng bawat isa. Ilayo nyo kami sa kapahamakan, ilayo nyo sa mga disgrasya ang mga nagta-travel, at dalangin namin, O Diyos, na ang araw na ito ay magiging pagpapala sa bawat isa. Gamitin nyo ang inyong mga salita na magiging kalakasan po namin espiritual upang ang mga pinansyal at pisikal na pangailangan namin ay magawa po namin, O Diyos. I-bless ninyo ang aming mga namumuno sa bayan namin, ang aming mayor, ang aming vice mayor, ang lahat po ng mga infrastructure dito sa bayan. Hinihiling namin, O Diyos, na kayo ang magpala at mag-bless. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy kayong kumilos sa mga buhay namin, na hindi namin kayo makakalimutan kahit gaano man kabisi kami. Hindi namin kayo kakalimutan, kundi lahat ng tagumpay at lahat po ng aming mga ginagawa, ihahandog namin sa inyo. You are our boss. Kayo po ang maitaas sa mga ginagawa namin. Dahil nangako kayo, in whatsoever we do, we make it your business, and kayo po ang maluwalhati. Ibibigay namin ang lahat ng glory at pasasalamat ngayong araw. I-claim namin ang victory and success. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor. Ang pinakasikat po na balita ngayon ay about sa virus, pero alam niyo po, hindi tayo dapat mangamba or magpanik dahil sabi ng World Health Organization, ang kailangan lang natin gawin ay maging malakas ang ating resistensya. Lagi tayong maghugas ng kamay, panatilihin natin na malinis ang ating kapaligiran, minom tayo ng vitamins at lahat ng mga precautionary measures po, tulad na lamang ng pag-iwas. Kung kakayanin natin mga matataong lugar ay iwasan muna natin at tayo ay manatili na malusog at malakas ang pangangatawan. Kaya alam niyo po, hindi tayo dapat magpanik dito at naniniwala din tayo na pag tayo ay may proteksyon ng Panginoon, hindi niya po pababayaan ang ating mga pisikal na pangangatawan. Sa oras din po ito ay nais naming pasalamatan ng ating mayor na nagbigay sa atin ng pahintulot upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Andy Lacson, sa ating Vice Mayor Joey Baluyot, 10 ng mga sangguniang bayan. Maraming salamat din po sa ating kapitan, si Kapitan Bienvenido Feliciano at lahat ng mga konsehales. Salamat din po sa ating mga barangay tanod, sa ating mga kapulisan, sa lahat ng namamahala para sa peace and order ng ating bayan. Maraming salamat po. Naging sa mga nagtitinda, sa mga namimili at sa mga minamahal nating mga tricycle driver, na kung wala sila, hindi tayo maihahatid sa ating bahay ng mabilis at ligtas. Kaya maraming salamat po sa pagtupad sa ating mga responsibilidad sa ating pamayanan araw-araw.
Sa oras po ito ay tawagin po natin ang isa nating kasamahan para magbigay ng tanging bilang para tayo po ay mapagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Tawagin po natin na magbibigay ng tanging bilang. It matters so little how much you may own, the places you've been, or the people you know, for it all comes to nothing when placed at His feet. It's nothing to Jesus, just memories to me. You can take all the treasures from faraway lands and take all the riches you can hold in your hands and take all the pleasures your money can buy. But what will it help when it's your time to die? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only light that pays when you recall you have but one life. The days pass so sweetly, the months come and go, the years melt away like a new falling snow. Spring turns to summer, then summer to fall. Autumn brings winter, then death comes to all. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. Is the only life that pays when you recall you have but one life. Only one life, so
when you recall you have but one life. Katotohanan po na isa lamang ang ating buhay, kaya dapat ang buhay na to ay gamitin natin, ialay natin sa Panginoon. At nais din po namin sabihin sa inyo na kung saan ang aming ginagawang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay lahat po ito ay libre. Sa mga babasahin na aming ipinapamigay, libre po yan. Sa awitin, sa mensahe ito ay libre. At narito po kami hindi upang makipagkompetensya sa kahit na anumang relihiyon, dahil naniniwala po kami na iisa lamang ang ating goal kung bakit tayo mayroong relihiyon. Ang ating pinaka-goal ay lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Kaya narito po kami, hindi para dalhin kayo sa relihiyon, kundi dalhin tayong lahat sa ating Panginoon. Kaya po, ngayong oras na ito, pakinggan natin ang mensahe ng Diyos mula sa kanyang salita. Tawagin ang ating preacher. Tawagin po natin ating preacher, si Preacher Scepter. Muli ho, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang mensahe ho na nais kong iatid sa bawat isa ay matatagpuan ho dito sa Proverbs 16:3 o sa Kawikaan kung sa Tagalog pa. Ang sabi niya ho dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Kung sa Tagalog po, ang sabi niya, lupon mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Lahat to ng ating ginagawa sa pang-araw-araw, ano man ho ito? Iba ho dito ay namamasada, ang iba nagtitinda, ang iba namimili. Iba-iba ho tayo ng ginagawa sa pang-araw-araw. Ang iba ay gumagawa para sa pangkabuhayan, ang iba ay gumagawa para sa pamilya. Pero alam nyo, ang sabi ng salita ng Panginoon, ilapit mo yan sa Kanya, ilubon mo yan sa Kanya. Bakit po kaya nais ng salita ng Diyos na ang lahat ng ginagawa natin ay dapat hinahandugo natin sa Kanya? Dahil ang sabi ng Kanyang mga salita, ang iyong mga panukala, ang iyong mga kaisipan, ang iyong mga nais, sinahangad, o anumang mga bagay na nais mong mangyari, ang sabi niya, ito ay matatatag. Mga minamahal, ang salita ho ng Panginoon walang pinipili. Mababata ka man, mabamatanda ka man, anumang estado mo sa buhay. Ikaw man ay mababang estado lamang o nasa mataas, alam niyo, ang salita ng Panginoon para sa lahat. Para ho sa ating lahat ito na kung saan ang nais lamang ng Panginoon na ang bawat isa ay lumapit sa Kanya, na ang bawat isa ay handog sa Kanya ang Kanyang mga ginagawa upang ang lahat ng ating mga kilos, ang ating mga gawa ay maging maayos. Naghahangad ka ba na ang iyong araw ay maging masagana? Naghahangad ka ba na ang iyong pagbabiyahe ay maging ligtas? Naghahangad ka ba na ang iyong puso at kaisipan ay maging panatag? Ang sabi ho ng salita ng Diyos, ilapit mo yan sa Kanya. Hindi na kailangan ng ano bang komplikadong proseso. Ang naisan ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Pero alam nyo, mahirap ito gawin. Bakit po kaya mahirap gawin? Kung si Kristo ay wala sa iyong puso, sa iyong buhay, mahirapan ka talaga lumapit sa Diyos. Pero ang Panginoon no, ay napakabuti. Napakabait ng Panginoon. Bakit to? Lahat ng tao
ito, binibigyan niya ng pagkakataon. Ang nais niya lang, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Papasukin mo siya sa iyong puso. Hindi mo na kailangan pumasok sa anong reliyon. Ang sabi lang ng salita ng Diyos, papasukin mo si Kristo sa iyong puso. At lahat ng iyong ninanais, lahat ng iyong hinahangad, anuman ang nais mo sa pang-araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng iyong buhay, Panginoon ang magtatatag. Kaya sa oras ito, kung yan o ang nais ng bawat isa, nagtitinda ka man, namimili ka man, namamasada ka man, sumunod ka sa panalangin. Hindi na ho kailangan pumikit, ang kailangan lang ay bukas ang iyong puso at isipan. Bukas ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos, at ang Panginoon na ho ang kikilos sa ating mga puso. Kaya sa oras ito, tuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa, pero hinihingi ko po ang inyong mga puso, ang inyong mga tenga na sumunod do sa panalangin ito, na kung saan hahayaan natin si Kristo na pumasok sa ating mga puso, at hahayaan natin siya magbigay ng kapanatagan sa ating mga puso at sa ating mga isipan. At kung yan ang hinahangad ng bawat isa sa oras ito, sumunod do kayo sa panalangin ito. Wala ho itong bayad, libre ho ito. At kung sino man ang nagnanais, Panginoon ang gagawa at kikilos sa ating mga buhay. Manalangin ho tayo. Panginoong banal at dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Tinatanggap ko po ang inyong bugtong na anak, walang iba kundi si Jesucristo, na pumasok sa aking puso. Ako ay iligtas, ako ay baguhin, ako ay tulungan sa pang-araw-araw na aking mga ginagawa. At Panginoon, si Kristo ang kumilos sa aking buhay sa oras ito. Humingi ako ng kapatawaran sa mga pagkakamali, sa mga pagkakasala na aking nagawa. At dalangin ko, Panginoon, na inyong bugtong na anak na si Jesucristo ang mag-ayos at magbago ng buhay na ito na meron ako. Nais ko na ang buhay na to ay maging tama, maging maayos, maging panatag. At Panginoon, sa inyo lamang ito ay matatagpuan. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal, ang salita ho ng Diyos ay libre. Ang salita ho ng Diyos ay malinaw. Ang salita ho ng Diyos ay napakabuti ho sa bawat isa ho sa atin. Ang nais lamang ng Panginoon, ang ating mga puso ay laging bukas, ang ating mga isipan ay laging bukas sa kanyang mga salita na kung saan ating napakikinggan sa pang-araw-araw, at ito ay ating namnamin din. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Katotohanan po, sinasabi ng banal na aklat, walang iba kundi ang Biblia, na kung tayo ay nagsitanggap sa ating Panginoong Yesus, kung tayo ay naniwala na nampalataya sa Kanya, tayo ay naging anak ng Diyos. At ngayong araw na ito, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, ikaw ay napasali na sa pamilya ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng atensyon at pakikinig. At nais din po naming sabihin sa inyo na kung saan ay meron po kaming mga extended public services, na kung saan kung nais niyo po ng spiritual counseling, kung nais niyo po ng panalangin sa inyong birthday, kung nais niyo ng panalangin dahil meron kayong malubhang sakit o karamdaman, kung nais po ninyo ng panalangin para sa mga gusto ninyong i-dedicate na mga bagay-bagay, funeral service or kasal, authorized po ang ating pastor. I-text nyo lang po or tawagan ang mga numbers na ito at kami po ay sasagot sa inyo.
Para sa Sun, ang number po ay 0922-830-2701. Para po sa Sun, 0922-830-2701. At para naman po sa Globe, 0916-712-8364. 0916-712-8364. Maraming salamat po sa lahat ng atensyon, sa inyong pakikinig sa umagang ito. Kung sinimulan po natin ito sa panalangin, nais din po nating tapusin ito sa pagpapala at bendisyon ng Panginoon. Tawagin po natin muli ang ating pastor para mag-closing prayer. Pastor Cyril Ganancial. Maraming salamat, Brother Jason. Salamat po sa pagkakataon na naman na naibigay. And ginagawa po namin ito, alternate. Kung dito ngayon, bukas wala ako dito because nandun kami at the back. At pinapasalamatan ko ang lahat ng mga government officials and of course ang ating mayor who has given us the privilege and who has given us the opportunity. At lahat na itong ginagawa po namin ay walang bayad, pagmamahal, pananalangin para po sa bayan natin. Kasi kami po naniniwala ayon sa salita ng Diyos na ang pagkilos ng higit pa sa magagawa ng tao ay pagkilos ng Diyos na siyang may control ng lahat. Manalangin po ko at ihandog ko uli ang bayan natin para sa Panginoon. Amang banal dakilang Diyos, yung inyong makalangit na biyaya at pagpapala, ang inyong grasya at mercy sa amin, sa aming bayan ng Diyos. Tulungan po ninyo at protektahan kami sa anumang lahat ng mga masasama. Protektahan nyo kami sa lahat ng mga bagay-bagay na kung saan sisira sa aming mga buhay. At tulungan nyo, Panginoon, ang aming mga ginagawa. I will bring honor and glory to Thy name sa lahat ng aming mga purpose, sa lahat ng aming mga motibo, sa lahat po ng aming mga hangad sa buhay. Dalangin namin, O Diyos, na kayo ang aming magiging Panginoon at Boss, na lahat ng aming tagumpay at lahat ng aming mga gagawin sa araw na to, kung di man ay maprotektahan, walang mangyaring masama sa amin, dalangin namin, O Diyos, na ialay namin sa inyo lahat. Kikita ng malaki, ialay namin sa inyo lahat. Kikita kami ng konti, ganun pa rin, Panginoon. Help us to be satisfied and help us to be contented with our life because we know that in Jesus only, mayroong pagkakontento at satisfaction ng buhay na to. Dalangin namin, O Panginoon, na kayo ang maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan nyo na magiging balanse kami, maging fair kami sa aming mga kapwa-tao, maging mabuti kaming mamamayan, maging masunurin kami sa aming mga authorities, at Lord, ma-implement ng mabuti ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang mandatos na isaayos at magkaroon ng mapayapang mamamayan sa aming bayan. Dalangin namin ang Concepcion town and all the government officials na pagpalain nyo sila sa araw na ito. At lahat kami na nandito sa palengke, kayo po magpala, mag-ingat at magprotekta. Dalangin namin na ang lahat ng aming magagawin will bring honor and glory to Thy name today. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po. Tapos na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ulit. God bless all the work.